Hello, good evening everyone. Once again, this is Janice Balangkit. Mag-aaral ulit po tayo ng salita ng Panginoong Jesus. Pero bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, manalangin muna tayo. Dakilang Diyos na buhay mapagpala, dakila sa buhay namin. Lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat, at lubos kang mapagtagumpay sa buhay namin. Kung kami man po, Panginoon, ay nagpasama sa iyo, patawarin mo po kami. At dalangin ko, Panginoon, sa pag-aaral namin ng banal na aral, sa iyong banal na salita, ay ikaw po ang siyang magbigay ng magandang mensahe sa amin upang maunawaan namin ang kabutihan mo sa buhay namin. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung may Bible po tayo, buksan po natin ang ating mga Bible sa John 19, verse 24. So, ito ang sabi. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino mapupunta. Sa gayon, natupad ang isinaad sa kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking damit. Ganoon ang ginawa ng mga kawal. Ito ang kwento na kung saan ipinako si Jesus Christ sa krus. Ang ginigiit ko dito, ito nga, Jesus Christ. So, ang ginigiit ko dito is, ito yung kwento kung saan napako si Jesus Christ sa krus, sa Calvary. Alam nyo ba kung ano ang dahilan kung bakit siya napako? Ito ay para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Unang-una, ang kasalanan natin ay hindi natin kayang bayaran. Kaya nga meron akong isang sample. Actually, ito nangyari lang kanina eh. Ito yung sample ko. Nakakita ako ng krus sa simbahan, which is talagang kahoy siya. Kahoy na gano'n. Tapos, yung sa gitna ng krus may pako. Tapos, yung pako na yun is parang, kumbaga sa lumagpas sa